Sa isang tahimik na umaga ng Pebrero sa Bristol, ipinadala ng 16 na taong gulang na si Becky Watts ang kanyang huling text message. Ilang minuto lang pagkatapos, naglaho na siya. Ang nangyari sa loob ng kanilang bahay noong araw na iyon ay magsisimula ng isa sa pinakamalaking paghahanap na nasaksihan ng lungsod. Ang mga kaibigan, pamilya, at pulis ay desperado sa mga kasagutan. Sa simula, walang sinuman ang makaintindi kung paano basta na lamang nawala ang isang teenager. Ngunit habang lumalabas ang investigasyon, nagbunyag ito ng isang bagay na mas nakababahala kaysa sa naisip ni Numan. Music, kung fan ka ng true crime at mga investigasyong kriminal, ayaw mong palampasin ang aming bagong libro, ang The Ultimate Book of Serial Killers, 180 Files of the World's Most Notorious Murderers, na available na sa Amazon. Maaari mo ring bilhin ang e-version direkta mula sa aming website para sa instant download. Makikita mo ang link sa video description. Ngayon, sumisid tayo sa kaso ngayon. Music, noong Hunyo 3, 1978, ipinanganak si Becky Watts sa Bristol kina Darren at Tanya. Bago pa man siya ipanganak, naghiwalay na ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga unang taon ay puno ng kawalang katiyakan. Ginugol ni Becky ang kanyang mga unang taon kasama ang kanyang ina, ngunit matapos magkaroon ng alalahanin sa kapabayaan, kinuha siya sa pangangalaga. Hindi nagtagal, siya at ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na si Dan ay lumipat na sa kanilang ama, si Darren. Ang mga nakakakilala kay Becky ay madalas na nagkukwento tungkol sa kanyang personalidad sa dalawang magkaibang paraan. Sa mga malalapit na kaibigan at pamilya, siya ay prangka, masigla, at puno ng katatawanan, hindi natatakot ipakita ang kanyang pagiging palaban. Ngunit sa paaralan, siya ay inilarawan bilang tahimik at mahiyain, bagamat naaalala siya ng kanyang mga guro sa kanyang kabaitan, ang kanyang empatya, at ang laki ng kanyang puso. Siya ang uri ng babae na nakakapansin kapag may naiiwanan at sinisigurado niyang kasali sila. Si Becky ay may maliit ngunit tapat na bilog ng mga kaibigan, at malalim ang pagiging tapat sa pagitan nila. Nagbago rin ang buhay sa bahay. Nagkaroon ng relasyon si Darren sa isang babaeng nagngangalang Angie na may anak, si Nathan. Noong 2013, ikinasal sina Darren at Angie. Ito ay isang selebrasyon ng pinaghalong pamilya. Buong pagmamalaki na naging best man si Nathan, habang si Becky naman ay isa sa mga abay kasama ang nobya ni Nathan, si Shauna. Ang mga larawan na kuha noong araw na iyon ay nagpakita ng isang pamilya na umaasa para sa kanilang kinabukasan. Ngunit wala pang 2 taon pagkatapos, ang kanilang buhay ay guguluhin. Noong Pebrero 11, 2015, iniulat na nawawala si Becky. Di umano'y plano niyang makipagkita sa kanyang nobyo noong umagang iyon, ngunit hindi siya dumating. Ang kanyang ama, si Darren, na desperado sa balita, ay lumapit sa pulisya at sa publiko, nagmamakaawa para sa anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak. Ang nakatawag pansin sa mga investigador sa simula pa lang ay ang katahimikan. Ang telepono at social media ni Becky ay tuluyang naging inactive. Para sa isang teenager na kadalasang patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga kaibigan online, isa itong seryosong red flag. Mabilis na nakakuha ng atensyon sa buong bansa ang kaso. Iniulat ng mga media outlet sa buong bansa na si Becky, 16 na taong gulang pa lang, ay naglaho mula sa kanilang bahay sa St. George area ng Bristol. Lumipas ang mga araw ng walang kontak. Kinumpirma ng mga detektib na umalis siya ng bahay, dala lamang ang kanyang laptop at kanyang telepono. Ngunit wala nang narinig pa mula sa kanya. Ang mga kaibigan, guro, at pamilya ay lahat nagpahayag ng parehong damdamin. Ang paglalaho na ito ay talagang hindi karaniwan sa kanyang pagkatao. Mabilis na lumaki ang mga pagsisikap sa paghahanap. Nilinis ng mga police team ang mga kalapit na parang parke at kakahuyan. Umikot ang mga helicopter sa himpapawid habang nagsisiyasat ang mga diver sa mga lawa. Ang Troopers Hill Nature Reserve, isang lokal na lawa, at maraming bahay ay masusing hinanap, ngunit walang lumitaw na ebidensya. Nagbigay ng suporta ang National Crime Agency at ang College of Policing at nagkaisa ang komunidad. Naglitawan ng mga poster sa buong Bristol. Nag-uya ng mga voluntaryo upang maghanap sa mga kalye at ang #Becky ay kumalat sa social media na nagpapalakas sa pakiusap ng pamilya para sa tulong. Nagsimulang buuin ng mga investigador ang huling nalalamang pagkilos ni Becky. Kinausap nila ang mga pinakamalapit sa kanya, umaasang matuklasan ang mga detalye na maaaring magpaliwanag sa kanyang biglaang pagkawala.
Ang kanyang stepmother, si Annie, ay nagbanggit na narinig niyang sumara ang pinto noong umagang iyon, inaakalang umalis na si Becky para sa araw. Ang huling mga taong nakumpirma na nakakita kay Becky ay ang kanyang stepbrother na si Nathan Matthews at ang kanyang nobya, si Shauna Hoare. Nang sa wakas ay kinapanayam ang mag-asawa, halos magkapareho ang kanilang mga pahayag. Pareho nilang sinabi na narinig nilang may naglakad. Nang malakas pababa ng hagdan, na sinundan ng malakas na pagsara ng pintuan. Ipinilit nilang inakala nilang umalis si Becky ng bahay nang may sama ng loob. Sa mga detective, agad na namukod tangi ang pagkakapareho ng kanilang mga kwento. Sa karamihan ng mga investigasyon, ang mga saksi ay kadalasang nagbibigay ng bahagyang magkakaibang mga alaala, ngunit ang dalawang ito ay tila rehearsed. Nakatawag pansin din ang kanilang kilos. Si Shauna ay tila masayahin at relax, habang si Nathan ay tila kakaibang walang pakialam, hindi nagpakita ng tunay na pag-aalala. 9 na araw pagkatapos ng paglalaho ni Becky, bumalik ang pulisya sa bahay ng pamilya kasama ang isang forensic team. Sa loob ng silid ni Becky, nakakita sila ng isang nakakakilabot na pagtuklas. Mga bahagyang bakas ng dugo sa doorframe. Mas nakababahala pa, natagpuan ang mga fingerprints sa loob ng mga bakas ng dugo na yon. Ang ebidensya ay nagpapahiwatig na may marahas na naganap sa loob mismo ng bahay kung saan huling nakita siyang buhay. Ang mga forensic result mula sa fingerprint na natagpuan sa dugo sa doorframe ng silid ni Becky ay dumating. Ang bakas ay pag-aari ng kanyang stepbrother, si Nathan Matthews. Pagkalipas ng ilang oras, sinundan ito ng kumpirmasyon na ang dugo ay kay Becky nga. Sa nakapipinsalang balitang ito, alam ng pulisya na mayroon silang batayan upang kumilos. Noong Pebrero 28, 2015, inaresto sina Nathan Matthews at Shauna Hoare sa isang bahay sa Bristol. Si Nathan ay 10 taong mas matanda kay Becky at kilala na niya ito simula pa noong 2 taong gulang pa lang siya nang magsimula ng relasyon ang kanyang ina kay Darren, ang ama ni Becky. Ang relasyon sa pagitan ni Nathan at Darren ay palaging mahigpit. Nagtanim ng sama ng loob si Nathan sa panghihimasok sa buhay nila ng kanyang ina. Habang ang kapatid ni Becky na si Dan ay madalas na nakikipaglaro kay Nathan ng mga video game, halos hindi nakikisama si Nathan kay Becky. Hindi siya nakatira sa bahay ng pamilya, ngunit nanatili sa malapit kasama ang kanyang lola, madalas na bumibisita sa bahay. Ang mga nakababahalang insidente mula sa nakaraan ni Nathan ay nagbigay ng isang nakakabahalang larawan. Noong siya ay 19, minsan siyang dumating sa bahay ng pamilya kasama ang 4 na batang babae sa likod ng kanyang kotse. Wala sa kanila ang mukhang mas matanda sa 12. Tumanggi si Darren na papasukin sila at inutusan si Nathan na dalhin sila agad pauwi. Pagkaraan ng mga taon, nang nahihirapan si Becky sa isang eating disorder bilang isang teenager, labis na nag-alala ang kanyang pamilya para sa kanya. Gayunpaman, pinalampas lang ito ni Nathan, sinasabing nagpapapansin lang siya. Kalaunan ay gumaling si Becky, ngunit matagal nang naalaala ang kawalang pakialam ni Nathan. Noong 2008, nang si Nathan ay 21, ipinakilala niya sa pamilya ang kanyang bagong nobya, si Shauna Hoare. Inangkin niya na siya ay 19, ngunit sa totoo, siya ay 15 pa lang. Mabilis na nahuli ni Darren ang kasinungalingan at sinabi kay Nathan na dalhin siya pauwi, ayaw nitong ipagsapalaran ang katatagan ng kanyang mga anak matapos ang mga taon ng pakikipaglaban sa mga serbisyo ng social services. Sa kabila nito, nanatiling magkasama sina Nathan at Shauna, at kalaunan ay nagkaroon sila ng isang anak na babae. Inamin ni Darren na hindi niya kailanman nagustuhan si Shauna, sinasabing may isang bagay sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ng kanilang pag-aresto, maingat na inistratehiya ng pulisya ang kanilang pagtatanong. Ipinadala rin ang mga forensic upang halughugin ang bahay ni Nathan at Shauna. Ang ari-arian ay magulo at puno ng kalat ang mga silid. Gayunpaman sa gitna ng kalat, isang detalye ang namukod tangi. Ang bathtub. Hindi tulad ng iba pang magulong bahay, ang tub ay walang bahid dungis, kumikinang, at malinis na malinis. Isang anomalya na agad nagtaas ng hinala. Habang lumalalim ang investigasyon, natuklasan ng mga detektive ang 2 maliit, ngunit mahalagang ebidensya, mga resibo mula sa isang hardware store. Ipinakita nila na sa mismong araw na iniulat na nawawala si Becky, bumili si Nathan ng isang circular saw, protective goggles, guwantes, at isang maskara. Kinumpirma ng CCA ang pagbili niya. Labis na ikinabigla ng pamilya ni Becky ang balita.
Kalaunan ay sinabi ni Darren na sa sandaling iyon, parang gumuguho ang kanyang mundo. Di nagtagal, naglitawan ang mga bulaklak at pagpupugay sa labas ng bahay ng pamilya at binuksan ng St. Ambrose Church ang mga pinto nito para sa mga nagluluksa upang magsindi ng kandila at sumulat sa isang Book of Remembrance. Ang nakalulungkot, ang pagpatay kay Becky ay naganap sa ika-20 kaarawan ng kanyang kapatid na lalaki na si Dan, isang araw na habang buhay na magiging may peklat ng trahedya. Noong Marso 3, 2015, nakatanggap ang pulisya ng isang pahayag sa pamamagitan ng abogado ni Nathan. Tumanggi siyang makinig habang binabasa ito, tinakpan niya ang kanyang tainga, ngunit inamin ng mga salita ang kanyang pananagutan sa pagkamatay ni Becky. Ipinaliwanag niya na dumating siya sa bahay ng pamilya na may dalang stone device, tape, posas, isang maskara, at isang malaking bag. Ang kanyang plano, anya, ay kidnapin si Becky upang turuan siya ng leksyon. Dahil naniniwala siyang makasarili siya at isang panganib sa kalusugan ng kanyang ina. Ngunit nang makita ni Becky ang kanyang mukha sa gitna ng pakikipagbuno, nagpanik siya. Nagkumpisal si Nathan na sinakal niya ito habang siya ay bahagyang nasa loob ng bag. Ang takot ay hindi natapos doon. Matapos patayin siya, ginamit ni Nathan ang saw na binili niya upang hiwain ang kanyang katawan sa bathtub. Sinabon ang pinangyarihan pagkatapos sa isang nakakakilabot na pagtatangka na itago ang kanyang krimen. Ang malinis na banyo, ang kahina-hinalang mga resibo, at ang kalaunang pag-amin ni Nathan ay nagbunyag ng hindi maisip na katotohanan. Hindi tumakas si Becky Watts. Pinatay siya ng taong dapat sana ay bahagi ng kanyang protektibong bilog ng pamilya. Gabi na nang makatanggap ang mga detektive ng mahalagang bagong impormasyon. Itinuro sila nito sa isang bahay sa Barton Court sa Barton Hill area ng Bristol. Iminungkahi ng intelligence ang isang bagay na hindi maisip, na ang katawan ni Becky ay hiwa-hiwa at itinago doon. Nang halughugin ng mga opisyal ang ari-arian, kinumpirma ang kanilang pinakamasamang takot. Sa loob ng terrace home at ng hardin nito, natagpuan nila ang mga maleta at bag na nakabalot sa plastic at cling film. Ang mga labi ni Becky Watts ay itinago ng cat litter at asin sa isang desperadong pagtatangka na itago ang amoy ng agnas. Bagamat nakabindin pa ang formal na pagkakakilanlan, agad na ipinagbigay. Alam ng pulisya sa pamilya ni Becky. Ito ang nakapipinsalang kinalabasan na kinatatakutan nila mula pa sa simula. Inaresto ng pulisya ang ilang taong konektado sa bahay. 3 lalaki at 2 babae ang ikinulong sa hinala ng pagtulong sa isang nagkasala. Habang ang ilan ay nagpilit na wala silang kaalaman sa kung anong nasa loob ng mga bag, ang ilan ay kalaunan na amin sa pagkakasala sa pagtulong pagkatapos ng krimen. Ang iba ay kalaunan ay mapawalang sala. Ang nakakapangilabot na estado ng mga labi ay nagbunyag ng mga kinakalkulang hakbang na ginawa upang itago ang krimen. Ngunit ang pathology report ay nagpinta ng mas madilim na larawan. Matindi ang ipinaglaban ni Becky para sa kanyang buhay. Nagdusa siya ng mahigit 40 pinsala bago siya namatay, malamang ay dulot ng suffocation, habang may kamay na nakatakip sa kanyang ilong at bibig. Sa isang nakakakilabot na huling pagkilos, ang kanyang katawan ay paulit-ulit na tinapakan pagkatapos niya ng mamatay. Kinailangan ni Becky na makilala gamit ang ebidensya ng DNA. Para sa lokal na pulisya, ang kaso ay naging isa sa pinakamalaking investigasyon sa kanilang kasaysayan. Daan-daang opisyal, voluntaryo, at miyembro ng komunidad ang naghanap ng walang pagod, kumakapit sa pag-asa na makita si Becky na buhay. Kahit na umamin na si Nathan Matthews, nagduda ang mga detektive na inihayag niya ang buong katotohanan. Kailangan nilang malaman ang lawak ng pagkakasangkot ng kanyang nobya na si Shauna Hore. Nang tanungin, inangkin niya na nalaman lamang niya ang papel ni Nathan pagkatapos ng kanyang pahayag sa pulisya. Ipinilit niya na hindi niya kailanman hinawakan si Becky, buhay man o patay, ngunit hindi kumbinsido ang mga investigador. Ang muling pagtatayo ng huling mga oras ni Becky ay naglantad ng nakakakilabot na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Noong umaga ng Pebrero 11, 2015, umuwi si Becky matapos magpalipas ng gabi sa isang kaibigan. Bandang 11:03 ipinadala niya ang kanyang huling text message sa kanyang nobyo, sinasabing nakikinig siya ng musika. Ilang minuto pagkatapos, dumating sina Nathan at Shauna. Sa halip na iparada sa kalsada tulad ng dati, ibinaba ni Nathan ang kanyang kotse sa driveway, nakaharap ang boot sa harap ng pinto, handa na ikarga ang pinunta niya. Dahil wala si Angie sa isang hospital appointment, nag-isa si Becky sa bahay.
Sinalakay ni Nathan, sinakal siya bago inilagay ang kanyang katawan sa kotse. Bandang 12:45 umuwi na si Angie. Kumilos sina Nathan at Shauna na parang walang nangyari. Pagkaraan ng ilang oras, dumating ang nobyo ni Becky, nag-aalala dahil hindi siya sumasagot. Nagkunwari si Shauna na sinuri ang silid ni Becky habang nasa labas pa rin ang kotse na nagtataglay ng kanyang katawan sa boot. Noong gabing iyon, nagmaneho sila pabalik sa sarili nilang bahay. Sa loob ng bahay, hiniwa-hiwa ang katawan ni Becky sa bathtub. Pagkatapos, umorder sina Nathan at Shauna ng pizza at Chinese food, kumilos na parang walang kakilakilabot na nangyari. Kinabukasan, Pebrero 20, bumili si Nathan ng drain cleaner, guantes, mascara, goggles, at isang saw. Kalaunan noong hapon ding iyon, iniulat ni Darren na nawawala ang kanyang anak, habang ibinahagi pa ni Shauna ang pakiusap niya sa Facebook para sa ligtas na pagbabalik ni Becky. Sa mga susunod na araw, lalong naging masama ang kanilang mga aksyon. Noong Pebrero 21, bumili sila ng mga beanbag, bleach, cling film, at rubble sack. Noong Pebrero 22, bumili pa sila ng mga supply, kabilang ang mga sponge at tape. Pagsapit ng Pebrero 23, kumakatok na ang pulisya sa kanilang pinto, ngunit tumanggi ang mag-asawa na sumagot. Noong araw ding iyon, naghanap sila ng Find Becky Watts sa Google, at pagkaraan ng ilang minuto, tinawagan ni Shauna ang kanyang arranged mother, isang taong hindi niya kinausap sa loob ng maraming taon, at nag-ayos na bisitahin ang bahay nito. Noong Pebrero 24, nahuli ng CCA ang isang puting van na naglalakbay mula sa Cotton Mill Lane patungo sa lokasyon kung saan kalaunan matatagpuan ang mga labi ni Becky. Naniniwala ang mga investigador na ang kanyang hiwa-hiwang katawan ay nasa loob ng van na iyon. Habang patuloy na ikinukwento ni Nathan Matthews ang kanyang bersyon ng mga pangyayari, dahan-dahang lumabas ang bigat ng kanyang ginawa. Ang kanyang orihinal na pahayag na ang plano ay takutin lang si Becky upang baguhin ang kanyang pag-ugali ay kabaligtaran sa brutal na katotohanan. Inamin niya na nilayon niya na igapos siya, patahimikin siya ng tape, at dalhin siya sa buot ng kanyang kotse na may malabong plano na takutin siya ng higit pa sa isang kakahuyan bago pakawalan siya. Ito ay isang baluktot na pagbibigay katwiran na nakabatay sa paniniwala na ang pagpapahiya sa kanya ay pipilitin siyang maging mas mapagpasalamat at hindi gaanong makasarili. Ngunit ang kanyang paliwanag ay nagbunyag ng higit pa sa malamang niya sanang mapagtanto. Ito ay premeditated, organized at lubos na masama. Matapos ang 76 na oras ng pagtatanong, formal na kinasuhan si Nathan Matthews ng pagpatay sa kanyang stepsister. Si Shauna, bagamat hindi pa direktang nakaugnay sa pagpatay, ay kinasuhan ng pagbaluktot sa takbo ng hustisya. Ngunit hindi pa tapos ang mga investigador. Sa mga sumunod na linggo, hinimay nila ang bawat aspekto ng buhay ng mag-asawa. Mga phone record, mga paghahanap sa internet, at mga naburang text message ay nagsimulang magbunyag ng katotohanan. Sa telepono ni Shauna, nakabawi ang mga opisyal ng mga nakababahalang mensahe sa pagitan nila ni Nathan. Nagbiro ang dalawa tungkol sa pagkidnap sa isang batang babae at itago siya sa attic. Minsan ay nag-text si Shauna tungkol sa pagkakita sa isang babaeng mag-aaral na muntik na niyang patumbahin para dalhin pauwi. Ang mga paghahanap sa internet ay nagbunyag ng pornografiya na nakasentro sa mga teenager na babae na malapit sa edad ni Becky. Ang mga nabawing ebidensya ay nagpinta ng isang nakaririmarim na larawan. Ang krimen laban kay Becky ay hindi spontaneous. Mayroon itong ugat sa isang magkasamang fantasy. Nagdagdag ng mas maraming patunay ang mga forensic. Ang DNA na pag-aari ni Shauna ay natuklasan sa isa sa mga bag na ginamit upang itago ang mga labi ni Becky pati na rin sa isang maskara na konektado sa krimen. Sa gayon, lalong lumakas ang kaso laban sa kanya. Noong Hunyo 22, 2015, kinasuhan si Shauna, Hore, ng pagpatay kay Becky. Ang libing ni Becky ay ginanap sa Phil Ambrose Church noong Abril 17. Daan-daang tao ang pumila sa mga kalye upang magbigay-pugay habang ang kanyang kabaong, na dala ng isang karuwahe na hila ng kabayo, ay dumaan. Isang puting kalapati ang pinakawalan bilang paggalang sa kanya, sumisimbolo sa kawalang kasalanan at kapayapaan. Habang pampubliko ang serbisyo, ang kanyang libing ay pribado, nakalaan para sa kanyang pamilya. Noong Oktubre, nagsimula ang paglilitis kina Nathan Matthews at Shauna, Hore, sa Bristol Crown Court. Sa loob ng courtroom,
Nakinig nang nabigla ang pamilya ni Becky habang nalaman nila na mga taon na ang nakalipas. Sinabi ni Becky sa isang kaibigan na minsan ay inilarawan ni Nathan sa kanya sa detalyadong paraan kung paano niya siya papatayin. Hindi niya kailanman inihayag ito sa kanyang pamilya. Nagpatotoo rin ang mga saksi mula sa panahon ni Nathan sa Territorial Army na naglalarawan ng isang lalaki na masungit, mabilis magalit, at madalas na nag-iisa. Inihayag ng mga taga-usig ang nakababahalang ebidensya na ang krimen ay hindi lamang motivated ng sama ng loob, kundi pati na rin ng sexual na interes sa mga batang teenager na babae. Narinig ng korte kung paanong ang mga mensahe at paghahanap ni Nathan at Shauna ay naglantad ng isang magkasamang deviant obsession. Pinanatili ni Shauna ang kanyang kawalang kasalanan, sinasabing kontrolado siya ni Nathan at natatakot siya rito. Tinanggihan ng pag-uusig ang pahayag na iyon, ipinapakita ang mag-asawa bilang mga kasosyo na kumilos ng magkasama. Maging ang ina ni Shauna na estranged sa kanya ay nagpatotoo na ikinuwento kung paanong biglang nagpakita si Shauna sa kanyang buhay pagkatapos ng pagkamatay ni Becky. Ang pag-ugali na nakita ng korte bilang isang pagtatangka na magtatag ng isang alibi. Matapos ang mga linggo ng nakakapangilabot na ebidensya, naabot ng hurado ang kanilang verdict sa loob lamang ng 3 oras. Si Nathan Matthews ay napatunayang nagkasala ng pagkidnap at pagpatay kay Becky Watts. Si Shauna, Hore, ay napawalang sala sa pagpatay, ngunit hinatulan ng manslaughter at pagkidnap. Nagpasya ang korte na nagkunsabahan ang dalawa na agawin si Becky sa isang plano na dulot ng masamang hangarin at sexual na motivation. Si Nathan ay sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong na may minimum na termino na 33 taon. Si Shauna ay sinentensyahan ng 17 taon. Habang inilalabas si Nathan mula sa courtroom, hindi niya kayang tumingin sa kanyang pamilya, sa halip ay nakatingin sa lupa. Ang paglilitis ay nag-iwan sa mga mahal sa buhay ni Becky na wasak. Ang kanyang ina, si Tanya, ay naglarawan ng hindi maabot na sakit ng pagkawala ng kanyang anak, sinasabing parang nabubuhay sa pinakamasamang horror movie na maisip, maliban na lang na ito ay totoo. Si Darren, na wasak sa pagsubok, ay sumulat ng isang libro tungkol sa buhay ni Becky. Inamin niya na kung ang parusa ay hanging, siya mismo ang hihila ng lever. Bagamat nasubok ang kasal ni Darren at Angie ng hindi maiisip na kalungkutan, nanatili silang magkasama, nangako na hindi hahayaang hatiin sila ng trahedya. Ipinagmalaki nila ang napakalaking suporta mula sa komunidad na nag-organisa ng baloon release, mga martsa, at mga sandali ng katahimikan bilang alaala ni Becky. Sa isang lokal na parke, isang maliit na puno ng mansanas ang itinanim bilang isang buhay na pagpupugay, isang simbolo ng pag-asa, paglago, at pag-alaala. Ang kwento ni Becky ay isa ng matinding pagkawala, ngunit pati na rin ng pag-ibig at liwanag na dinala niya sa mga nakapaligid sa kanya. Inilarawan siya ng kanyang pamilya bilang isang buhawi, isang bagyo, at isang sikat ng araw ng sabay-sabay, puno ng enerhiya, palaban, at imposible na baliwalain. Sa edad na 16 na, ang kanyang buhay ay ninakaw sa pinakamasamang paraan, ngunit ang kanyang alaala ay patuloy na nabubuhay sa mga puso ng mga nakakakilala at nagmamahal sa kanya. Salamat sa panonood ng British Crimes. Mula sa mga nakatagong motibo hanggang sa mga nakakagulat na katotohanan, inilalabas namin ang pinakamadilim na kwento mula sa buong VA. Kung naakit ka sa mga totoong investigasyon, baluktot na mga kaso, at hustisya na iginawad, mag-subscribe, mag-iwan ng komento, at sumama sa amin habang tinutuklas namin ang mga krimen na nagpagimbal sa Britain.